Naghain ng mga kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice, DOJ, laban sa isang dating mamamahayag at isang kilalang YouTuber kaugnay sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NBI, isinagawa ng NBI Cybercrime Division o NBI CCD ang isang targeted cyber surveillance operation noong Enero taong kasalukuyan na nagbunsod sa pagkakilanlan ng dalawang pangunahing pinagmulan ng maling impormasyon. Kabilang sa mga kinasuhan ay si Jose Yumang Sonza na kilala bilang J. Sonza dahil sa mga post na inilathala sa kanyang Meta-verified Facebook account at si Jeffrey Loses Celis o mas kilala sa bansag na ka-Eric Celis na naglalabas ng mga kaugnay na video sa kanyang YouTube channel na may halos 10 million views. Noong Enero 28 at 29 taong kasalukuyan, naitala ng mga ahente ng NBI ang mga online post na naglalaman umano ng CT scan report kasama ang mga larawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga post na ito, kinwestiyon ang mga umano'y fitness for duty ng Pangulo at sinasabing may paglala ang kanyang kalagayang medikal. Mga impormasyong walang opisyal na verifikasyon. Bagamat kalaunan ay tinanggal o nilimitahan ang ilang Facebook post, sinabi ng NBI na matagumpay nilang napanatili ang ebidensya sa pamamagitan ng digital forensic screenshots at pagsubaybay sa patuloy na pagkalat ng impormasyon sa pamamagitan ng repost at online citations. Natuklasan din ng NBI na pinalakas pa ang mga video sa YouTube channel ni ka-Eric Celis ang nasabing aligasyon. Inirekomenda ng NBI na sampahan ang mga nasabing individual ng cyber libel sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Gayon din ang unlawful use of men's publication sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 6 ng parehong batas. Binigyang din pa ni Director Magno na patuloy ang NBI sa pagbabantay sa digital space laban sa mapanirang maling impormasyon. Anya, bagamat iginagalang ang karapatan sa malayang pananalita, hindi ito ganap at hindi maaaring gamitin upang labagin ang karapatan ng iba. Kung napadaan lang sa iyong video ito, palike, share and follow at pasubscribe ng artikulo. Maraming salamat.